Grabe. Kumaano yung mga basa, tapos nagkaroon siya ng mga patak. Pati dito meron din. Kapag ka hindi ito tumigil, alam, hindi tayo makatulog dito. Ang hirap pong mesto. Video tayo. Puno ako ng puti kanina dun sa sa ATV. Nadaan ako dun sa may lubak na may tubig na putikan. Dino ng tubig. Ligo lang tayo. Tapos maya maya baka pumunta na tayo sa Panda. Okay, so paalis na kami dito. Mga alas 3 na din siguro tumigit. Hanggat walang ulan, tuloy na tayo. Sana lang wala tayong maging problema dito sa pagbaba ulit natin, paglusong dito sa tubig. Ayun no, parang medyo malaki na naman yung tubig kanina nung tinignan namin nung naligo kami dun eh. Sana makadiretso tayo. Thank you po. Ito na yung ilog. Parang medyo tumaas yung tubig ng konti dahil sa ulan eh. Malalaan to. Ayun, okay na. Nakadiretso na. Patay na lang. So para sure daw, eto, tinutulak na lang namin, hindi na pinaandar. Ayan. Bumabaon kasi pagka may sakay, mas mabigat. Kaya mas mukhang tama yung nila, suggestion. Marami naman nagtutulak, buti na lang marami nagtutulak dito. Okay, thank you mga sir. Salamat. Thank you. Ayan, ganyan kasi sipag yung mga tauhan dito sa Marilaki Camp. Thank you bro. Salamat ah. Okay, so andito na ulit kami sa may mismong Marilaki Highway. Sa mga gustong magpunta dun sa Marilaki Camp, search nyo lang sa Google Map yung Marilaki Camp. Sabi nila, naman, nakikita sa mapa sa Google. Tsaka mababait yung mga tao dun. Okay yung accommodation. Talagang aasikasuhin kayo. Doon pa lang sa bungad. O bago pa lang kayo tumawid ng mismong ilog. Sasalubungin na kayo ng mga yun. Mahiwagang Lagusan papunta sa Joyous Peak para daw kasing may pupuntahang ibang dimensyon dahil paliko yan eh. Dito na tayo sa magandang part nitong lagpas ng tawag dito, nakalimutan ko tuloy yung Lagusan. Ang dami na pala mga kainan dito. Last time na dumaan kami dito, kasamahan ko si John Pax doon, wala pang mga kainan dito, pero ngayon ang dami na nagsulputan. Ayan, halos buong gilid merong mga nagbebenta ng mga pagkain. Kasi dinadayo din talaga yung part na yan. Di na tayo bumaba kasi madilim na rin. Wala na kayo masyadong makikita.
malabo na, madilim na sa camera. Ayun, sa may ano pala to, Santa Maria. Ayan, Laguna. Uy, kapal yung kamot dito. So, andito na kami sa tinatawag na kilometer 105. Dito kami nakakain ng hapunan, tapos dito na rin kami matutulog ngayong gabi. Ito yung next campsite na pinuntahan namin. Hindi nga lang to kalakihan, pero goods. Dahil itong part na to, tingin ko overlooking. Medyo naanino ako pa eh. Ito naman, ito yung pinaka highway, kalsada. Ayan. So dito tayo matutulog ngayon. Ayan, humina na yung solar. Wala akong tubig, pang kape o ano? Ikaw na bala bro, kahit ano mga na dyan. Sos. Parang ano? Mas masarap isaw-saw sa koyo. Ang bagay sa suka nila. Sa sauce nila. Grabe. Kumaano yung mga basa, tapos nagkaroon siya ng mga patak. Eto pa. Nagkaroon na siya ng mga katas-katas dito. Tingin ko dun sa may mga tahi siya. May mga natanggal dyan ng mga nakadikit na plastic. Mukhang iyon ang pinanggagalingan ng patak dito sa tent. Ayun. Sobrang lakas pa ng hangin dito ngayon. Hindi dito meron din. Basta dalawa yung pinanggagalingan ng patak. Ayun ko lang kung meron pa tong iba. So yun. Lang, lumalakas pa lalo yung ulan. Dadagdagan din yung patak natin. Eh ito, meron na din dito. Pagka hindi ito tumigil, ano, hindi tayo makatulog dito. Ang hirap po mesto. Halos nakapagit na yung mga patak-patak. Pag dumidikit, meron din ano. Basa. Lakas ng hangin. Morning, bro. Morning.
Grabe, lakas ng hangin, no? Kaya nga, buhat nung pagdating natin kagabi. Grabe. Sobrang lamig. Ay. Pagising-gising ako dun sa tent ko. Akala ko nga, kamusta kaya sila sa lake? Pag umahampas yung hangin, napapagising ako eh. Baka mabali yung mga ano ba niya? Ayaw. Yung pangtayo. Oo. Sobrang lakas. Kaya pala nung chinek kita kagabi, ano ba? Itali na yung tent ah. Oo, tinaliad ko. Hindi ko na nga lang na video. Umaambon-ambon pa nung ano, umuulan-ulan. Kaya nga. Eh, bumangon din ako, inano ko tong ano eh. Inikpit ako, sabi ko, ang lakas ng pagpag eh. Oo. Ano? Kape. May sipa yung mga hangin. Sobrang lakas, parang yung nung nagpunta tayo sa Tinok. Pero parang mas malakas pa dun eh. Mas malakas to kasi hindi gaano, walang harang dito sa ano. Oo. Doon, nasa gitna tayo doon sa may, ito yung bundok. Tapos dito, meron din namang gubat na mapuno. So dito kasi sa may gilid na to, open nga to. Apakataas kasi nitong part na to. Kaya overlooking yung makikita dito sa pinaka part ng gilid na to. Lamig. Okay, good morning guys. Kape muna tayo dito. Ito yung almusal namin ngayon. Tsaka itong pandesal na binili kahapon dun sa may Sampaloc. Marilaki. Tanay Rizal. Kasi yung sinapin natin, lumamig. Oo, lamig talaga. Bilis nga lamamig eh. Kape mo, malamig na yan. Kapag din kanina. Na? Oo. Basa yung mga basa eh. Gusto ko naman matulog sa malamig. Pero hindi naman yung ganito. Hello, coffee. Coffee. Nice, umaaraw-araw na. So ito yung sinasabi ko sa inyong overlooking na part dito sa kilometer 05 dito sa campsite. And bali ito yung pinakadulo nung Sierra Madre part. Itong mga kabundukan dito. Tapos ito na yung dagat. Yung diretso na yun. Yan na yung mga karagatan. So dyan natin makikita na yung Jumalig Island, Patnanongan Island, tsaka yung Pulilio Island. Hindi nga lang natin mapapaliparan ng drone ngayon kasi apakalakas ng hangin. Pero titingnan natin mamaya. Tapos kita na rin yung port nung General na car dito. Or nung Impanta, yung port. So, itong part ng campsite na to, southern part na ng Infanta sa gawing baba. Ganda dito, kita yung dagat. So tour ko muna kayo saglit dito sa mismong pinaka campsite. May kalawakan din yung campsite. Marami ding pwedeng makapag-camp kasi medyo maluwag din yung area nila. Ito yung part na pataas. Maganda din dito. Meron ditong akyatan. Mga Instagrammable. Tapos may kubo sila dito sa gilid. Ganon din dito. Eto, mas kita dito overlooking yung mga kabundukan. Tsaka yung dagat. Mas kita pala siya dito. Ayan o. Kitang kita dito. Ito yung part ng Sierra Madre na dulo sa baba.
Instagramable. Picture dito, di ba? Kita din dagat dito. Pati itong part na to, kita na dito. Pag nandito ako sa may puno na to. Ayun, mukhang ito yung Pulilio Island. Kasi alam ko mas mauna yun, tsaka yung Patnanungan. Ito yata sa part na taas. Tapos dun sa kabila ng Pulilio, yung Jumalig. Sana makapagpalipad tayo ng drone mamaya. Ayun pag oh. Kagabi pa yan. Mapag. Dito sa kilometer 105 campsite sa may kalsada, may ginagawa ditong building. Hindi ko lang alam kung ano to, pero ang ganda din siguro dun sa itaas nun. Overlooking kasi ang taas niya. Mas mataas pa siya dito sa mga ito dito sa part na to. Ano kaya to? Siguro di kaya ano din to? Paupahan? Ayun no, nag-i-extend sila nung hollow blocks dun sa ano, sa gilid, sa harap. Ganda dun sa taas nun. May mga kubo din eh. Tay, una na po kami. Magkano po ulit yung sa amin? 250 po ba isa? Tama po ba? Ayan. So sa halagang 250 pesos, pwede na kayo makapag-camp dito. 250 po. Overnight po yan. Overnight per head. Yung Aba. tent po, pag single, 50 pesos. Yung Aba. pag camping po is, pagka kotse po, van 250. Pagka 3 wheels is 100. Aba. Okay po. Thank you po. Ayan. So yun yung nire-ready nyo pag gusto nyo pumunta dito sa kilometer 105 dito sa may Infanta. Pagka malaki yung tent, Pa. 100 pesos yung 3 tao, 4 na tao. Pagka soft bed is 200 naman yung halos makita sa Okay po. Bukod pa po yun sa 250. Okay. Pero pagka ka ng mga maliit lang tulad ng sa'yo, single ka lang naman, Aba. 50 pesos. Okay po. Thank you po. Sige po, tuloy na po kami. Salamat po. Okay, so ito pala, may bago pala silang ginagawa dito. Itong part na to, gagawin daw nilang pavilion dito. Para in case daw na pag umuulan, makakapag-tent pa rin kayo. Pag inabutan kayo ng ulan dito sa part na to sa harap, pwede kayong lumipat dito. May bubong. Okay. Tuloy na tayo.